Yeah. So ayun na nga guys, meron tayong i-react ngayon. Ito ay video galing kay DMS TV. About to sa mga membro ng Yakuza. Kung bakit sila sikat. Yun yung nasa title. Kasi masyado ako na-intriga sa sa mga Yakuza. Sobrang sikat nila. Ito briefing at history. Yun. Bakit sikat? Yo guys, what's up and welcome back sa channel natin. Yeah. Ang video natin para sa araw na ito ay tungkol sa So yun guys, balik tayo sa umpisa. Simulan natin sa umpisa. Game. Yo guys, what's up and welcome back sa channel natin. Ang video natin para sa araw na ito ay tungkol sa Yakuza, ang pinakamayamang organisasyon sa Japan. Kung handa ka nang malaman ang kwento nila, ay sisimulan na natin. Stay tuned! So intro muna, forward natin onte. Mag-subscribe kayo kay DMS TV para marami kayong mga information na makuha sa kanyang channel. Yan. Subscribe kayo guys. Sorry anak. May commercial. Hindi na pagbibigyan. Muna natin yung commercial. Maya na natin Mga portable maya na lang natin siya So yun na guys, simulan natin. Yo guys, what's up and welcome back sa channel natin. Ang video natin Subscribe kayo kay DMS TV. para sa araw na ito ay tungkol sa Yakuza, ang pinakamayamang organisasyon sa Japan. Kung handa ka nang malaman ang kwento nila, ay sisimulan na natin. Stay tuned! DMS TV. Ang Yakuza o Boryokudan na ang ibig sabihin ay gangster ay isang international crime syndicate na nanggaling sa Japan. Mabilis mong malalaman kung ang tao ay Yakuza o normal na mamamayan ng Japan. Dahil ang mga Yakuza ay yung madaming tato o irisumi at minsan ito lang kanilang kaliwang daliri. Pero hindi rin ibig sabihin na kapag may ganitong katamihan ng tao sa Japan ay Yakuza na agad. Ay, ibig sabihin pala pag Yakuza putol yung daliri sa sa kaliwa. Tama, sa kaliwa Tapos yung tattoo nila sobrang dami Doon pa lang alam mo ng Yakuza, makikilala mo na agad yung Yakuza sa tattoo pa lang nila. Tapos meron din pala silang daliri, pag putol yung daliri. Naalala ko nung meron akong kabata ng babae ng Japan, pag uwi putol na yung daliri niya. Malamang Yakuza yun, May tuloy tayo. Karamihan lang ng tao sa Japan na may tato at putol ng kaluwang daliri ay Yakuza o gangster. Sa Yakuza, kapag nagkaroon ka ng kasalanan o hindi ka naging tapat ay kailangan putol lang hinglit mo. At ito ay ibibigay mo sa boss mo. Kasi noong early age ng Yakuza ay mahalaga ang mga daliri dahil ginagamit ito sa paghawak ng katana. Kaya kung mas konti ang daliri mo, ay mas mahihirapan kang lumaban dahil hindi na balanse ang paghawak mo sa katana. Ito ay parang din sa proteksyon ng grupo nila at babala sa mga susuway sa kanilang boss at kautusan. Ang mga Yakuza ay isa sa pinakamayamang organisasyon sa buong mundo. Nagsimula ang Yakuza noong pang 17th century, pero pinaniniwalaang 400 years na ang organisasyon na ito. Isa sa mga business nila ay drugs, human trafficking at marami pang iba. Isa itong pinagsama-samang organized gang sa Japan. Pinaniniwalaang noong 1960 ng mga pulis na umaabot ng 184,100 ang miyembro ng Yakuza. Grabe, ang dami, Sa atin yan. Sa bagay, mga samahan din sa atin, mga kagaya ng mga fraternity, pero mas marami yung sa atin, syempre, mas malaking populasyon natin, Pero ang dami nila, lahat sila puro ganyan. Imagine mo, makakasalubong mo mga 10 ganyan lang na puro bordado. Di ba, parang nakakatakot tignan nila. Game tuloy tayo. Kaya iniiwasan ng kahit sino na mapaaway sa kanila. Dahil sa dami ng miyembro dito ay tiyak na kung hindi gulpi ay simenteryo katutulutin ng pamilya mo. Gaya ng Pilipinas na merong asyong salonga at iba pa, ang Yakuza ay tinagurian ding Robin Hood ng Japan. Sapagkat may mga kaso na tumutulong sila sa mga mahihirap at masalanta ng kalamidad.
Isa na sa katunayan diyan ay ang tsunami noong 2011. May dumating na 17 trucks na hindi nila inaasahan na sa Yakuza nang galing. Nagdala man ng truck ng pagkain, tubig, damit at marami pang iba. At hindi lang yan guys, kasi noong 1995, noong nangyari ang Kobe earthquake, ay tumulong din sila. Puro nagtataka na kayo kasi puro maganda sinabi ko tungkol sa Yakuza. So, yan kasi ang positive sa nila. Gumagawa din sila kahit pa paano ng magagandang bagay. Ang mababalitaan ninyo kasi sa TV ay puro patayan, drugs, pang-rape, pang-bubuli, pagnanakaw at marami pang iba. Oo, maaaring totoo yun kasi sa ibang miyembro nila ay business lang talaga yun. Oo, kasi hindi mo naman lahat maano yung pag-iisip ng tao eh. Kung kaya ako, leader ako, sa mga tauhan ko, hindi naman lahat yan maano yung masaklaw ko yung pag-iisip niyan eh. Diba, iba dyan, pasaway rin talaga eh. Grabe dami ni membro. At alam mo ba na meron silang Ninkyo Code? Ang Ninkyo Code ay isang kautusan ng mga Yakuza na hindi mo pwedeng pabayaan ang mga naghihirap o nangangailangan. Pag-usapan naman natin ang business nila, yung negative side ng Yakuza. Karamihan sa kanilang business ay illegal talaga. Andyan ang drugs tulad ng marijuana, MDMA o ecstasy, ketamine at marami pang iba. At yung mga drugs na sa tingin nila ay tatangkilikin ng mga tao. At sa totoo lang ay halos Yakuza lang ang nag-i-import ng drugs sa Japan. Isa din sa mga business nila ang human trafficking. Pinapangabuan nila ang mga kababaihan sa Pilipinas o sa iba pang bansa ng magandang trabaho sa Japan. Okay. Kaya pala yung kababata ko na yun, ibig sabihin, isa yun sa mga gets ko na kaya pala patuloy yung daliri, no? Yakuza pala yun. Kasi sa Japan ay gagawin lamang silang entertainer o sabihin na natin prostitute. Nakakalungkot guys dahil kapwa natin Pilipino yun. Naghihirap ng dahil sa kanila. Ang gusto lang naman ng Oo, ano naman eh, ang tawag dun, yung paghihirap naman nun, kasi yung kababata ko na yun, yumaman yun eh. Nung nag-Japan siya eh, ang laki ng bahay, tapos ang dami niya negosyo. Pero hindi naman siya panghabang buhay nag-Japan. Kumbaga, ewan ko ilang taon eh, basta may taon din. Pero nakapag-asawa siya ng Hapon eh. Tapos, di ba kaysa naman sa Pilipinas, mamatay ka sa gutom, di ba? Kaya ibang kababayan natin, sinatsyagayan kahit alam nilang ganyan yung kalakaran sa Japan. Kasi alam nila, dun sila giginawa. Balang araw, yung magtatanim sila ngayon, sasakripisyo ng sarili nila para sa ikabubuti ng pamilya nila. Dapat ang sisihin dito, hindi lang itong mga to eh, di ba? Hindi lang itong mga Hapon eh, pati yung mga nasa Pilipinas eh, di ba? Yung mga namumuno. Kasi hindi naman tayo mag-abroad kung di rin dahil sa kanila eh, di ba? Hindi sila mga corrupt, di ba? Kung maayos yung pamamalakad sa Pilipinas, hindi mo na kailangan mag-abroad. Tama ba, guys? yung mga Pilipino ay kumahawa ang buhay natin. Ngunit ganito man ay sinasabi nyo magagaling at matatalino ang mga Yakuza. Kahit na ang mga balibalita sa kanila ay masasama at arogante sila. Noong binisita ni Presidente Eisenhower ang Japan ay kinailangan nila ang tulong ng Yakuza para sa seguridad ng Presidente. Naging bodyguard niya ang Yakuza kaya naging safe ang pananatili niya sa Japan. Si Presidente Eisenhower ay ang 34th na presidente ng USA. Bumisita si Eisenhower noong 1960s sa Japan. So guys, puputulin ko muna pero ipapakilala ko na sa inyo ang mga clan ng Yakuza na pag-uusapan natin sa part 2. May mga clan pala ang Yakuza, ibig sabihin mga sangay parang gano'n, may mga iba't ibang klaseng Yakuza. Siguro, depende saan nila, sa tungkulin nila. Kunyari, itong Yakuza clan na to, sila yung mga assassin parang gano'n. Ayos yun ah. Dapat na pinakamalaking clan ng Yakuza sa Japan. Yun ay ang Yamaguchi-guri clan, Sumiyoshi Kai, Inagawa Kai, Aizuku Tetsukai. Yan yung mga kilalang Yakuza clan sa Japan na pag-uusapan natin sa part 2. Pero bibigyan ko na kayo guys ng konting impormasyon. Ang Yamaguchi-guri ang pinakasikat diyan at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga clan. So guys, yan po yung part 1 ng topic na to. Kung may mga tanong kayo tungkol sa Yakuza, at kung may mga hindi pa ako nabanggit tungkol sa kanila, ay abangan na lang natin ang part 2. So guys, dahil dati ay kung may mga topic na gusto nyo pag-usapan natin sa future,
ay comment down below at hit subscribe para mag-updated kayo sa mga future videos natin. Ipapakita ko sa inyo yung request ng topic nito. Yun. Salamat kay DMS TV. May natutunan tayo. Try natin panoorin yung part 2 at i-review rin. Mukhang magandang topic din yun. Yung mga iba't ibang klase ng sangay ng Yakuza. Yun. Maraming salamat DMS TV. Subscribe kayo sa kanya. At syempre, subscribe din kayo sa akin kung di pa kayo nakapag-subscribe. Kung meron kayong mga request na gusto nyo ipa-review sa akin, kahit anong topic, basta makabuluhan, yun. Simula ngayon, mag-review na tayo ng mga ganyang klaseng topic. Salamat. Yun, Dos Terrible nga pala, Dos Dorobo, Sundal ni Yasin, Sundal ng Tunggalo, Primo ng Parañaque 811. Salamat. Bye-bye.